Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang sesyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Pwede bang bawiin ng Japan ang visa o permanent residence mo? Mga dahilan na dapat malaman ng bawat Pilipino sa Japan. Marami ang nagtatanong, habang buhay na ba ang permanent residence? Ang sagot, hindi ito katumbas ng Japanese citizenship. Ang PR ay matatag at walang fixed period of stay. Pero, maaari pa rin itong maapektuhan sa ilang legal na sitwasyon. Kailan maaaring maapektuhan ang visa o status of residence? Mga sitwasyon kung kailan maaaring mawala ang PR, epekto ng divorce sa spouse visa, at tamang hakbang kapag may issue sa immigration ang ating tatalakayin ngayon. Ano ang visa at status of residence? Ang visa sa araw-araw na usapan ay iba sa status of residence. Ang status of residence ang legal na basihan para makapanatili at makapagtrabaho o makapag-aral sa Japan ayon sa nakatalagang activity. Halimbawa, student para sa pag-aaral, engineer, specialist in humanities, international services, ito naman ay para sa trabaho. Spouse of Japanese national, para sa asawa ng Japanese citizen. Mahalaga na sundin ang kondisyon ng iyong status. Permanent resident, matatag pero may limitasyon. Ang permanent resident ay mas flexible kumpara sa ibang status dahil hindi ito nakabase sa specific job o activity. Pero, hindi ito katumbas ng citizenship. May mga basic obligations pa rin tulad ng valid residence card, tamang address registration, proper re-entry procedures kapag aalis ng Japan. Hindi tama ang isipin na PR na ako, wala na akong kailangang sundin. Mga dahilan ng immigration problems. Fraud o false information. Peking documents o maling impormasyon sa application ay maaaring magresulta sa cancellation at legal consequences. Overstay. Pag lumampas sa allowed stay ng walang extension, maaari itong humantong sa deportation at future entry issues. Illegal entry. Paggamit ng maling identity o walang tamang entry permission ay seryosong violation. Unauthorized work. Pagtatrabaho na hindi sakop ng iyong status ay maaaring magdulot ng immigration violation. Pagbabago ng activity. Kung ang basihan ng status mo ay hindi mo na ginagawa, halimbawa student na tumigil sa pag-aaral, hindi ito automatic cancellation, pero kailangan itong i-review. Kapag may pagbabago sa trabaho, pag-aaral o personal status, maaaring kailangan ng report o application sa immigration. Spouse visa at hiwalay. Kung ikaw ay spouse visa holder at naghiwalay, hindi ito automatic deportation. Pero dahil ang status ay nakabase sa marital relationships, maaaring maapektuhan ang iyong resident status depende sa sitwasyon. May reporting obligations at posibleng kailangan mag-apply ng ibang status tulad ng long-term resident, work-related status, student at designated activities. Ang pagkakaroon ng Japanese child o strong ties sa Japan ay maaaring mahalaga sa evaluation. Kailan maaaring maapektuhan ang PR? Hindi nawawala ang PR dahil lang sa pagkawala ng trabaho, divorce, o financial difficulty. Pero, maaaring maapektuhan ito sa seryosong legal cases. Re-entry rules. Kapag aalis ng Japan ng matagal, siguraduhin may tamang re-entry permit. Ang issue ay hindi lang tagal sa labas, kundi kung valid ang iyong re-entry status.
Criminal cases. Ang PR ay hindi immunity sa batas. May mga criminal cases na maaaring magresulta sa deportation under Japanese law. Address at legal obligations. Kapag lumipat ng tirahan, kailangang i-update sa City Hall sa tamang oras. Mahalaga rin ang pagbabayad ng tax, pension, at health insurance. Pero tandaan, hindi automatic na mawawala ang PR dahil lang sa unpaid payments, bagamat maaari itong magdulot ng ibang legal issues. Kapag may sulat mula immigration, huwag baliwalain. Basahin ang notice at ihanda ang mga dokumento tulad ng residence card, passport, tax records, employment records, proof of address at iba pang hinihingi. Kung hindi malinaw, kumonsulta sa immigration lawyer o Gyosei Shoshi. Kapag may investigation of procedure, may due process sa immigration cases, kabilang ang hearings at submission of documents. Huwag hintayin na lumala ang sitwasyon bago humingi ng legal advice. Mahalagang paalala, huwag lang umasa sa valid pa ang card ko. Mas mahalagang itanong, updated ba ang records ko? Sumusunod ba ako sa kondisyon ng status ko? May kailangan ba akong i-report? Sa kabuuan, ang permanent residence ay matatag, pero hindi absolute protection. Hindi rin tama ang mga assumptions tulad ng nawalan ng trabaho, mawawala ang PR. Divorce, automatic deportation. Matagal sa labas, canceled PR. Bawat kaso ay nakadepende sa facts at batas. Ang paninirahan sa Japan ay hindi lang tungkol sa residence card, kundi sa tamang pagsunod sa immigration rules at responsibilities. Mas mabuting alam ang rules bago pa magkaroon ng problema. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito sa ating mga kababayan sa Japan. Disclaimer lamang po, ang content na ito ay para sa general information lamang at hindi kapalit ng legal advice. Para sa specific cases, kumonsulta sa qualified immigration professionals. At ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.